Kaibigan, kung mamamatay ka ngayon, ano kaya ang maaalala ng mga tao tungkol sa'yo? Siguro sasabihin mo sa akin, "Brother Bo naman, ayoko yung mga tanong na yan. Kung mamamatay ako, bata-bata ko pa." Ay nako, tandaan mo 'to, lahat ng tao puwedeng mamatay ngayon. Nakalipas lang a few months ago, isang 21-year-old na lalaki bigla na lang nahulog, namatay. Bumagsak na lang, namatay, gano'n na lang. Alam mo ang kamatayan wala namang ginagalang na edad 'yan, 'no? Bata ka, matanda ka, puwedeng mangyari ngayon. Pag-usapan na natin. Alam ko parang Brother Bo, ayokong pag-usapan 'yan, kailangan pag-usapan para makahanda tayo at pangalawa, kasi ito magbabago ng buhay mo. Pag-isipin mo ngayon, ha, kung mamatay ka ngayong araw na 'to, tanong lang, anong maalala ng mga tao tungkol sa'yo? Sasabihin ba nila, "Ay, ang bait-bait ng taong 'yan, talagang minahal ako. Ay naku, I am who I am sa kanyang tulong." O kaya sasabihin niya, "Siya yung pag-ibig ng Diyos para sa akin." Sana gano'n, ano? Baka naman ang sasabihin nila, "Magaling siya, matalino, successful sa buhay." Gano'n lang, walang impact sa buhay nila. O kaya baka mas worse pa ang sasabihin. Baka sabihin nila, "Actually, masakim yan, eh. Actually, selfish yang taong yan. Ang yabang, laging galit." Sana hindi, ano? Kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon, 3 hakbang. Paano makaiwan ng tinatawag na legacy, the great legacy. Ano ang gagawin mo para yung buhay mo may kabuluhan? Na yun ang iiwanan mo, isang buhay na maganda. Pag-usapan natin yan, 3 hakbang. Makinig ka, magbabago buhay mo. Number 1, kailangan maniwala ka na ginawa ka ng Diyos na mabuti at mabait. God made you good. He made you in His image and likeness. Katulad niya. Yun ang sabi ng Bible, eh. Sasabihin mo sa akin, Brother Bo, ba't ganun? Ang dami kong kahinaan sa buhay. Maraming beses selfish nga ako. Maraming beses self-centered. Ito ang paliwanag. Makinig ka, ha? Yung mga kahinaan mo, nasa labas lang yan, panlabas. Yung core identity mo, kung sino ka talaga, nandyan ang kabaitan ng Diyos. Nandyan ang selflessness ng Panginoon. Bakit? Maniwala ka. Yan, ginawa ka ng Diyos katulad niya. So nandyan yan, sa loob. Kailangan lang ilabas. At yan ang gagawin ng Panginoon. Maniwala ka, mabait ka. Kaya importante, yung label na ginagamit mo, na nakasabit, invisible yan, ha? Kasi tayo, minsan, kung ano-ano nung sinasabi natin, tungkol sa sarili natin, sinasabi natin, "Oh, I'm stupid. Ay, nako, bobo talaga ako. Ay, talaga palpak ang buhay ko." Teka muna, wag ganun. Kasi yung mga label na yan, makapangyarihan yan, eh. You become the labels that you carry. Ay nako, sobra. Kailangan sabihin mo, tungkol sa sarili mo, ha, sabihin mo, "Anak ako ng Diyos." Sabihin mo, "Mabait ako." Sabihin mo, ha, "Ako'y ako'y nagiging mas magaling dahil sa tulong ng Panginoon." Believe, I'm blessed, I'm anointed, I'm a child of God. Yun ang mga labels na meron ka. Believe that God made you good. Number 2, I want you also to put people over things. Gusto mo makaiwan ng magandang legacy? Unahin mo ang tao bago ang pera, ang kasangkapan. Kasi, nakakalungkot yung mga pamilya at mga magkakaibigan. Nag-aaway tungkol sa pera. Yung pera lilipas. Yung pera, importante ang pera. Pero anong mas importante? Yung tao, yung relationships.
May mga magkakapatid ngayon hindi nag-ausap. Bakit? Nag-away tungkol sa pera. Nakakalungkot. Alam mo, kwento ni Father Jerry to eh. Ang buhay daw parang juggling of balls. Yung ball of money, yung ball ng trabaho mo, yung ball ng mga kaibigan, yung ball ng pamilya, yung ball ng relationship mo sa Panginoon, yung kalusugan mo, ball rin yan. Juggle daw tayo. Mag-ingat daw sa sinabi ng kwento. Kasi yung mga balls, karamihan ng balls, gawa ng glass. Pag bumagsak, baka masira. Kunyari, kalusugan, di ba? Pag bumagsak yan, may mga pagkakataon pag nagkasakit, irreversible. Di ba? Yung mga pamilya natin, yung relationship, ganun rin, pagbagsak, baka mabasag. Mag-ingat! May isang bola daw na made of rubber. Ano yan? Yung pera. Pag nawala, pwedeng kitain ulit eh. Kaya, people over things. Di ba? O pangatlo, be faithful to your unique gift. May binigay si Lord na isang napakagandang gift sa iyo. Kailangan ibigay mo sa mundo. Ano yun sa akin? Communication. Kaya nga ako nagpo-full tank dito ngayon eh. Kaya nagsusulat ng libro, kaya nagpipreach. Bakit? Yun ang gift na binigay ng Panginoon sa akin. Gagamitin ko for the rest of my life. Ganun rin ikaw. What's your gift? Marunong ka ba magluto? Marunong ka ba magserbisyo? Accounting ba? Pagiging entrepreneur ba? Or di ko alam ano yung gift mo. Gamitin mo. Paglilingkod mo sa ibang tao. Use it. My dear friend, sa ebanghelyo natin ngayon, ang listahan ng mga pangalan ng mga tao. Yung iba kilala ko, yung iba hindi ko kilala. Pero lahat, patay na. Konti lang ang ikli ng buhay natin eh. Ang tanong eh, anong iiwan mo pagkatapos ng kamatayan mo? What will you leave behind? Magdasal tayo ngayon na sana maganda ang maiwan natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa buhay. Maraming salamat. Nilikha mo kami. Hinihiling ko, Lord, na yung maikli naming buhay. Sana makaiwan kami ng magandang legacy. Sana maging mas maganda yung mundo dahil nabuhay kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Sa araw na ito, binibigay ko ang naiiwang mga taon, mga araw ng aking maikling buhay sa iyo. Sinusuko ko, Panginoon, tulungan mo ako para maglingkod sa iyo habang buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, maraming salamat sa mga nanonood, nakikinig sa Full Tank. Maraming salamat rin sa Full Tank supporters dahil sa tulong nyo ginagawa ko ito. Ako'y nagpapasalamat sa iyo. God bless you. Maraming salamat. Praying for each one of you that you continue to love the Lord. Kung hindi ka pa Full Tank supporter, you can join. Click the link that says support now sa ilalim ng video dito sa Facebook o kaya sa YouTube. Click the button join kung computer ang gamit mo. God bless you. See you tomorrow.